Pag-uusapan natin ang isang mahalagang pangyayari na kinasasangkutan ng isa sa mga rising star ng volleyball sa Pilipinas. At yan ay si Alyssa Solomon. Ang kanyang inaasahang pagpasok sa Korean V-League ay biglang napahinto. Bakit nga ba nangyari ito? Alamin natin ang mga detalye. Si Alyssa Solomon ang nagwagi ng parangal na opposite hitter para sa National University Lady Bulldogs. Ay nakatakdang lumahok sa 2025 Korean V-League Asian Quota Draft. Ngunit isang hindi gaanong pamilyar na patakaran ng UAAP ang nagpabagsak sa kanyang mga pangarap na maging profesional sa ngayon. Ang patakarang ito na umiiral na sa loob ng ilang dekada ay nagsasabi na ang isang student athlete ng UAAP ay mawawalan ng kanilang amateur status kung sila ay lumahok sa isang draft ng profesional na liga. Maglaro upang makakuha ng sahod o opisyal na bahagi ng lineup sa isang profesional na kupunan. Hindi ito isang bagong patakaran, ito ay isa lamang na hindi gaanong napag-uusapan hanggang ngayon. Binigyan ng National University si Solomon ng isang maikling deadline, 3 araw lamang, upang magpasya kung susubukan niya ang Korean draft o mananatili sa Lady Bulldogs. Sa harap ng mahirap na pagpipiliang ito, pinili ni Solomon na panatilihin ang kanyang amateur status at ipagpatuloy ang kanyang karera sa kolehiyo kasama ang NU. Ang kanyang desisyon ay nagsisiguro na siya ay mananatiling karapat-dapat na makipagkompetensya para sa back-to-back na kampyonato kasama ang kanyang kupunan. Mahalaga na lilinawin natin ang pag-apply lamang sa draft ay hindi otomatikong ginagawang profesional ang isang tao. Ang pag-atras ni Solomon ay nangyari bago ang huling deadline ng pagsusumite, na pumipigil sa kanya na opisyal na maituring na isang draft applicant. Nangangahulugan ito na nananatili siyang amateur at ito pa ang napakasakit dyan dahil ayon sa rule ng KUVU, kapag nailabas na ang final list ng mga aplikante which is noong March 4, 2025, ang anumang manlalaro na mag-withdraw ay hindi na makakapasok pa sa draft sa susunod na 3 taon, kabilang ang kasalukuyang taon. Ito ay isang pagkabigo para kay Solomon dahil maraming mataas na antas na Korean team ang nagpahayag ng interes sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang desisyon ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kanyang kasalukuyang kupunan at sa kanyang karera sa kolehiyo. Inaasahan natin ang tugon mula sa Executive Director ng UAAP tungkol sa bagay na ito. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng mga komplikasyon na kinakaharap ng mga student athletes sa pagbabalanse ng kanilang mga pangarap sa academics at professional. Ano ang iyong mga saloobin tungkol sa desisyon ni Solomon? Ibahagi mo naman sa amin ang mga komento mo sa ibaba at huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe para sa karagdagang mga update tungkol sa volleyball sa Pilipinas. Ready, 1, 2, 3. Hazue, 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 yeah, yeah, yeah. Hazue, 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 yeah, yeah, yeah. Jump book, jump book, jump book, booga book. Thank you! Bawal umapak sa board, Gina! Bawal umapak! Patang! Spot ba ka naman umulog? Kamay! 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 Kabila! Kamay! Kabila!
Bawal na, bawal na. Ate Bel! Parang cutting classes, ano? Matakas! Matakas! Kamay! Dito ka, dito ka, dito ka. Go, go, go! Ay, kinukuha lang siya. Binuha na talaga. Uy, masyadong layo. Sige, mawakan mo.